Magandang hapon sa inyong lahat. Ito po si Herbert Curia, author, promoter ng The Critics Promotion. Ang ating konstruktibong kritisismo, opinyon, komentaryo at konsultasyon sa linggong ito. Kakibat ang ating pananalig sa ating banal na Panginoon Diyos, banal na Panginoon sa Kristo, gawain ng kaliwanagan ng banal na Santa Maria, ay higil ng PBBM to government agencies. LGU support fight versus criminality. Nagtakda ng Memorandum Circular 46 ang ating Pangulo Marcos na naglalayo na suportahan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan at maging lokal na pamahalaan na suportahan ang National Crime Prevention Program of 2024 ng ating pamahalaan. So ito yung ating tulungang topic ngayon. Ang ating Pangulo Marcos ay ang kanyang direktiba sa government agencies, LGUs, suportahan yung paglaban lamang sa krimen, National Crime Prevention 2024 under ng Memorandum Circular 46. So yung nais yan na yung lahat ng ahensya ng pamahalaan suportahan yung National Crime Prevention o yung anti-criminality program ng ating pamahalaan. So ayon sa ating National Crime Prevention Program, mula di ang estratehiya nito ay may pagprotekta ng ating kapaligiran at mga kabataan, etc. So yun sinasabing cross-cutting strategies. So gayon ay protektahan ang karapatang ng tao at pagpapalimen sa ating mga komunidad. So yung estratehiya na naisinod sa National Crime Prevention ay yung cross-cutting. Para halimbawa, kasama rito yung pag-protect ng mga kabataan, mga kaligiran. So kasama yung pagpapairal ng batas hingga sa kapaligiran. So yung protect ng ating environment. Halimbawa, yung kalinisan, yung mga littering, iba't ibang mga yung bawal yung mga pagsasagawa ng mga iba't ibang bagay na nakasisira ng kalikasan. So ang The Critics Promotions at People's Anti-Crime Promotions ay magporta sa mabuting pamamahala para sa justisya at karapatang ng tao. At isyong ito ng hakbangin ng Administrasyong Marcos ay ating sinusuportahan. Ang Memorandum Circular 46 na suportahan ng lahat ng ahensya ng pamahalaan. At DILG, ang National Crime Prevention Program ng DILG. So inihahit natin ang lipunan ng Pilipino na suportahan din ito. Sa hakbangin na ito ng ating Pangulo at ang ating lahat ng ahensya ng pamahalaan at lokal na pamahalaan na makiisa dito. So yun. Tayo ay nakikisa dito sa hakbangin na ito ng ating pamahalaan. Akibat ang DILG na yun, suportahan ng lahat ng LG, ng ahensya ng pamahalaan, including yung National Crime Prevention o anti-criminality ng ating gobyerno. So sa gayon, malaking bagay ito upang masugpo ang kriminalidad at ang protekta ng ating kapaligiran also and other included na sa estratehiya ng cross-cutting. So, we hope ang ating PNP ay patuloy nitong pag-ibayuhin ang Police Patrol Plan 2030 at ang hakbangin na ito ng DLG o Administrasyong Marcos. Sa pagpapairal ng peace and order o policing ay pag-ibayuhin ang accountability and transparency at human rights abidance at patuloy na pagkikinis ng PNP, reformation and processes upang maging epektibo, maging matagumpay ang ating peace and order o paliran sa bansa at kriminalidad ay mawala o makontrol. So yun. So yan yung nais din ng ating Pangulo na pag-ibayuhin yung Patrol Plan 2030 at nais din niya na mag-ibayon yung so sa ating The Critics Promotions tayo ay yan na ating session, ating konsultasyon sa ating pamahalaan, suportahan yung human rights yan. So pag-iral yan sa ating peace and order para maging epektibo. So ang kriminalidad sa bansa ay hindi magiging matagumpay
kung ang pamamalakad ay hakbang ng abuhin at di nasunod sa human rights at batas laban sa krimen. So, hindi magiging matagumpay yung ating policing o anti-criminality program, kundi i-respeto yung karapatang ng tao. At siyempre, ang pagpapairal ng batas mismo. So, kung sa pang-aabuso yan, at kriminalidad din, gulo lang ang bibigay ng ating nasa pamahalaan na lumalagpas doon sa kanilang authority na maabuso at magawa ng krimen in after criminal. So, pagpapairal ng busing order. So, hindi dapat ganun. So, dapat sundin mismo yung malangkas ng batas, lalong-lalo na human rights, para hindi, kung lalabagin kasi yung human rights, malabag ka rin sa batas, lalong-lalo na violating the law itself. Kasi kung halimbawa, tatapatan mo ng krimen din yung krimen na ginawa, halimbawa, yung isa gumawa ng mabigat na krimen, isa-salvage mo, hindi maganda yon. Violation of the rights, pagmula batas. So, at iba din po mga bagay. Halimbawa, gumawa ng mabigat na krimen, o nag-iimbestiga pa lang, tinorture mo na, di ba, para mapaamin mo, mali yun. So, dapat, para ma-resolve mo yung krimen, you need, halimbawa, act of crime, masuli mo na maayos. So, hindi mo yung proseso, kukulong mo, ilalagay mo sa blatter, kung yung proseso na yun, hanggang sa ito ay mapakasuhan.